Nandito po kami, Ama, O Lord God, hallelujah, hallelujah, nagsusumamo sa iyo, lumalapit sa iyo na may kababaang loob, O Lord God. Bago po ang lahat, Panginoon, salamat sa libreng hininga na pinagkaloob po sa amin. Salamat, Lord, hallelujah, ah, sa mga blessing at sa libreng hininga, O God, hallelujah, na ipinagkaloob po sa amin. Nandito po kami, Panginoon, nanalangin po kami dito sa BR ng Pinoy Tayo, Lord God. Alam ko po, hindi po aksidente ang BR na ito. Ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili na, Lord, gamitin mo lang po ako na magbahagi ng kunting mga salita mo, Panginoon. Itago mo lang po ako sa inyong likuran, na tanging salita mo lamang, O Lord God, ang mumutawi sa aking bibig. Lord, hallelujah sa lahat ng aming pagkakamali. Patawarin mo po ang bawat isa na nandito, kung ano man pong kabigatan nila, O Lord God. Lord, hallelujah, magkaroon po sila ng kasagutan sa lahat ng mga problema. Meron mang karamdaman, Lord, na hindi pa napapagaling in the name of Jesus. Hindi po maikli ang iyong mga kamay upang hindi mo po sila mahipo sa oras na ito. Kung saan man sila, Lord, nasa higaan man sila, nasa trabaho man sila, nasa pagsakay man sila o nagda-drive man po sila, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa. Ingatan mo po na makauwi din po sila na safety, O Lord Jesus. Ganun din po, Lord God, ang aming mga OFW, hallelujah, na nagbigay pa rin ng panahon upang makasama po namin dito, Lord. Bless mo po ang BR na ito sa lahat ng merong karamdaman, sa even ang kanilang mga kapatiran, ang kanilang mga relative o sa kanilang pamilya na meron mang karamdaman. Hallelujah. Lord, hinihiling po namin, O Lord God, by the authority of your words and by the power of your name. In the name of Jesus, healing upon healing, O Lord God, ang ipagkaloob mo po sa bawat isa na mayroong sakit. Sa oras na ito, Lord, hallelujah, let your will be done. Not my will, but your will be done, Panginoon. Sa oras na ito, sa kanilang pakikinig, O Lord God, hallelujah, mabuksan po ang kanilang mga puso at isipan at tanggapin po ang iyong banal na salita. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa iyo lamang ang mataas na papuri. Sa oras na ito ay we claim victory. In the name of Jesus, we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at gabi na po pala. Hallelujah. With honor natin dito, Sister Princess. Salamat po sa pagkakataon na muli pong na-invite mo po kami. At ang GCAP at UFAM po, mga kapatid, ay isa lang po kami. No? At iba lang yung oras ng GCAP, but yung resident pastor po namin is isa lang ang aming pastor, Carlo, mga kapatid. At thank you din po sa ating pastor na mini-message po niya ako kanina na pwede pa ba ako mag-share dito kasi medyo busy siguro siya. Hallelujah. But for me, libre po ako basta wala po yung amo ko. Praise God, mga kapatid. Balik po tayo. Hallelujah sa ating key verse. Amen. Doon po makikita sa sulat ni Apostol Paul. Hallelujah. Sabi na doon, magsipanalangin kayong walang batid. Amen. Hallelujah. Title for today, reaction sa bawat sitwasyon, mga kapatid. Ano yung reaction mo sa bawat sitwasyon, mga kapatid, no? Bakit napaka-importante natin, bakit pinaka-importante na manalangin? Amen? Hallelujah. Bakit ba importante sa iyo yung manalangin, mga kapatid, no? Ano ang maging connection nito sa ating reaction kapag dumating ang mga sitwasyon? Amen? Ano pong naging connection nito, mga kapatid? Pagdating, bakit lagi pag may problema ako, ba't sabi ni sister na manalangin po ako? Amen. Pinaka-importante po ang manalangin. May ilan nagsasabi, mga kapatid, na hallelujah, bakit pag may problema, maliban na lang kung siguro sa mga hindi mananampalataya at sabihan na, ay ganito, ganyan, iba, negative. Pero pag katulad sa mga Christian, pag tanong ka, may problema ako. Wala po ibang maibabahagi sa atin sa mga Christian po na sabihin nila na wala po kaming matutulong sa kundi manalangin tayo, kapatid. Amen? Kahit sa akin, pag may magsabi, hindi ako makapagdesisyon, pero idulog po natin sa panalangin. Bakit? Pinaka-importante, mga kapatid, yung panalangin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang panalangin po, mga kapatid, amen, si Paul po, mga kapatid, no, ipinanganak siya doon sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia noong AD -5 sa isang probinsya sa dakong timog ng kasalukuyan ng Tersos. Amen.
Kilala niyo po ba si Paul, mga kapatid? Siya po, nung unang pangalan niya ay si Saul, Saulo, no? Doon po mababasa natin sa Filipos chapter 3 verse 5. Amen. Praise God. Upang maunawaan natin, mga kapatid, ang reaksyon at tugon kapag nakaranas tayo ng anumang sitwasyon. Ito po ay kunti lang naman ito. Ito i-remind ko lang po kayo. I-remind lang po tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid, no? Praise God. Kailangan prayer, letter P, personal encounter in God, mga kapatid. Ito pong panalangin, dito mo po ma-encounter o magkaroon po tayo ng personal, hallelujah, encounter with Jesus, mga kapatid. Unang-una, gawin natin kapag nakaranas tayo ng sitwasyon na hindi naman natin alam at hindi tayo nag-order. Sabi pa nga nila, hindi ako nag-order dito. Bakit itong dumating, no? Praise God. Siguro, hallelujah, tayong lahat nakaranas po tayo, naka-encounter po tayo ng mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, mga kapatid, no? Personal na sitwasyon sa buhay natin na minsan inaasahan mo na yung inaasahan mo hindi dumadating, pero yung hindi mo inaasahan na problema, yun po ay dumadating sa atin. Praise God. Hallelujah. Kaya ang ano po ang layunin kung tayo po ay magkaroon po ng relasyon relasyon sa ating Panginoon. Number one po is manalangin po tayo. Prayer without ceasing, mga kapatid. Ito po ang pinaka-importante. Alam ko po na kayong lahat, hallelujah, ay nakarinig na siguro na manalangin tayo. At kaya nga nagkaroon tayo ng dito na gawain upang manalangin. At tinuturuan lang po tayo na sa bawat sitwasyon, pinaka-importante po sa ating lahat na manalangin po tayo. Praise God. Anong layunin upang maging matatag? First Thessalonica, paano po daw? Magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon, no? Hallelujah. Minsan hindi tayo marunong magpasalamat kasi may problema tayo. Pero anong sabi, mga kapatid? Hallelujah. Doon po, mga kapatid, sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, anuman ang kalagayan mo ngayon, manalangin tayo. Amen. Manalangin tayo, magpasalamat tayo. Praise God. Pero paano tayo magpasalamat kung may problema, di ba? Mahirap po magpasalamat, praise God, lalo na't mayroon tayong problema. Okay, basahin po natin, mga kapatid, hallelujah, ang book of Matthew, praise God, hallelujah. Pasensya na po kayo kasi nandito po ako sa taas at wala po akong Bible. Electronic po ang ating gamitin, no? Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Basahin po natin, mga kapatid, ang 1 Thessalonica chapter 5. Hallelujah. 1 Thessalonica chapter 5 verse 18 po, mga kapatid. Hallelujah. Puntahan po natin ang ating word of God. Okay, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Hallelujah. Nakapagpasalamat na ba tayo sa ating Panginoon sa oras na ito? Yes. Bakit? Hallelujah, nandito pa tayo, amen, at nagkaroon tayo ng prayer, mga kapatid. Kaya ito po ang ating ginagawa, mga kapatid, no? Upang maging matatag po tayo, magpasalamat tayo lagi, amen, kahit masama, kahit mahirap, kahit problema, magpasalamat tayo. Okay, letter R na po tayo dahil prayer po, mga kapatid, ha? R, ang letter P po, personal encounter of God. And letter R po, renewing of strength. Paano po daw, mga kapatid, no? Prayer without ceasing. Ang sabi ni Apostol Paul, ano po daw makatutulong dito? Personal encounter of God. And then letter R, renewing of strength. No? Hallelujah. Nagre-renew yung ating lakas habang tayo'y nananalangin, nagre-renew po ang ating lakas, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Paul sa Colossus chapter 11 at chapter 1 verse 11 na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpahinuhod na may galak. Praise God. Hallelujah. Ano po daw ang makakatulong o ano po ang maidulot, mga kapatid, sa taong nananalangin? Amen. Renewing of strength, no? Parang sinabi ni Apostol Paul dito na mayroon tayong sapat para magkaroon tayo ng sapat na lakas upang magtiis tayo sa may, hallelujah, mga masasamang nangyari sa buhay natin o sa bawat sitwasyon na ating hinaharap ngayon. Amen? At sa ating kalakasan, walang iba kundi ang
Panginoon. Siya po ang magbigay sa atin ng kalakasan. Kaya, renewing of strength, no? Praise God. Letter P, hallelujah, personal encounter of God. And letter R, renewing of strength, mga kapatid. The more na magtitiis tayo, the more na pinapalakas tayo, at the more na nagagalak tayo, anumang sitwasyon. Amen. Hallelujah. Dapat lang maggalak tayo. Nagtiis man tayo, pero the more tayo na binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya sa bawat sitwasyon, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, hallelujah, nanatili tayong manalangin at manatili tayong kalmado sa lahat ng mga sitwasyon, no? Kasi minsan pag nangunguna na yung galit natin, hindi na tayo marunong manalangin at nakalimutan natin na may Diyos ako. Okay, next mga kapatid, letter A, ask God, no? Ask God. If may problema tayo, ano mang hingin natin sa Diyos, ask God. Lord, ito po yung problema ko, ang bigat ng puso ko, Lord. Amen? Ang sabi ni ni Apostol Paul pa rin ang nagsulat nito sa Episo chapter 1 verse 17, idalangin ko sa Diyos ng aking Panginoong Hesukristo, ang maluwalhati na Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at papahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Praise God. Hallelujah. Ito po ang sabi ni Apostol Paul sa taga-Episo, at hindi lang po ito kay Apostol sa taga-Episo, mga kapatid, kundi tayo din po ngayon ay pinangaralan sa ating Panginoon. Ask God, kung kayo po may problema, Lord, ano po ba ang ibig mong sabihin dito? No? Wag lang po tayong magpadala sa mainit na ulo. Minsan kasi pag hallelujah, sinisiraan tayo ng init na yung ulo natin. Hindi tayo wala tayong pagpipigil sa sarili. Okay? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, meron po tayong kunting mga salita ng Diyos upang ano tayo mga kapatid, kumbaga ma-remind po tayo. Okay? Ito po yung magandang salita na ating pagbubulay-bulayan, no? Sabi nga sa Colossus chapter 1 verse 9, kaya't mula nang narinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa nila sa inyong lubusan, kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungan, pag pagbawunan ng loob o ng kalooban ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Bakit kailangan nating humingi ng karunungan sa Diyos? Hallelujah. Dahil wala tayong sarili. Amen. Sabi nga niya, hallelujah, hallelujah. Pinapanalangin ni Apostol Paul, mga kapatid, amen, na magkaroon sila, Lord, na ipanawa mo, Panginoon. Ganun din po kami, na Lord, sana Lord, maunawaan din po nila yung mga word or yung salita. Kasi ako dati hindi ko maunawaan, pero habang ako'y nananalangin, nang doon po yun. Ask God. Amen? Pinaka-importante, Lord, ano po ba ang ibig mong sabihin? Bakit maraming problema? Kung naalala nyo kahapon, ang preaching po ng ating pastor, kailangan tayong basagin muna at para tayo maging kagamit-gamit. Maraming mga sitwasyon siguro, mga kapatid. Siguro marami ditong naiwan. Marami ditong naging ex, na marami dito mga kapatid, hallelujah, na hallelujah, yung mahal nila ay inagaw ng iba. Hallelujah, hindi ba natin alam mga kapatid na merong sitwasyon na nangyayari na nasasaktan tayo? Siguro may itinuturo po ang ating Panginoon doon. Praise God. Hallelujah. Sabi nga doon mga kapatid, hallelujah, upang maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng banal na espiritu sa ating buhay sa bawat sitwasyon at ang pagpaunawa sa ating banal na espiritu. Kaya bibigyan kita ng karunungan o bibigyan tayo ng karunungan at kalaman upang maging matatag tayo sa bawat sitwasyon. Oo, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Siyempre, nag-ask ka ask God. Kaya nga, letter A, ask God. Bibigyan tayo ng karunungan. Kasi ang sabi niya sa James chapter 1 verse 5, kung sino sa inyo ang nakukulangan ng karunungan, humingi siya sa akin. Dahil ako ang nagbibigay na walang kapalit. Amen? Pag tayo humingi mga kapatid sa ating mga kapitbahay, di ba? Hallelujah, sinasabihan tayo, ay bakit ka naghingi ng ganito ganyan, di ba? Pero ang Panginoon hindi siya nanunumbat mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng karunungan at kaalaman upang umiwas at lumihis sa kasalanan at sa takbo ng sanlibutang ito. Alam nyo ba ang sanlibutan nito? Napakadelikado kung sa Bisaya pa. Sinong Bisaya dito? Hallelujah.
Hallelujah. Terrible na po ang time natin ngayon mga kapatid. Nawa, hallelujah, humingi po tayo ng karunungan kung paano natin patakbuhin ang ating buhay. Okay, hallelujah. Bibigyan tayo ng karunungan at kaalaman sa pamagitan, hallelujah, ng ating pag-asa sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, ask for me, kung ano pong gusto mo, ask sa akin. Humingi kayo sa akin. Amen? Hallelujah. Yield na po mga kapatid. Letter Y na po, yield to God. Minsan may mga sitwasyon tayo na parang hindi nalulutas. Sino po ditong nakakaranas? Wala talagang nakaranas ha? Sure ba talaga kayo? Na minsan may sitwasyon tayo na parang hindi nalulutas. May problema kayo na parang wala nang solusyon. Sino po ditong nakaranas? Believe ako sa inyo kung hindi kayo nakakaranas, no? Pero ako nakakaranas po ako noon, mga kapatid. Noon yon. Okay. Hallelujah. May sitwasyon po ako na parang masasabi ko na wala na siyang, mga kapatid, wala na siyang solusyon. Amen? Parang walang katapusan. At katulad din kay Pablo, mga kapatid. Kaya sabi nga doon, mga kapatid, sa Roma chapter 6:19, gumamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan kung paano ilalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang paalala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Amen? Hallelujah! Ang sinabi ni Apostol Paul dito, mga kapatid, yield to God. No? Ipapaano natin sa ating Panginoon. Kung meron man tayong sitwasyon na para bang hindi natin malutas, Lord, let your will be done. Parang katulad ni Apostol Paul ba, mga kapatid, na sinusuko niya. Hallelujah. Ang katulad sa atin, sabihin natin na isuko natin lahat yung iniisip natin. Kung mabigat man yung iniisip mo, isuko mo yan sa Panginoon. Kung mabigat man hallelujah, isuko natin lahat ng karapatan niya. Lord, karapatan mo akong iligtas. At karapatan din natin na sumunod sa ating Panginoon. Kaya isuko natin lahat ng ating lakas. At isuko natin ang ating sarili sa Diyos. At isuko natin ang ating buhay sa Diyos, mga kapatid. Kung hindi natin isuko, mga kapatid, ang ating buhay ng buong buo sa Diyos, hindi tayo magtagumpay sa bawat sitwasyon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung 50-50 lang po yung ibibigay natin na tiwala sa ating Panginoon, praise God, hallelujah. Katulad tayo ng isang Okay, babasahin po natin mga kapatid sa James chapter, hallelujah, katulad tayo ng alon mga kapatid na kahit saan ay pwede mga kapatid. Kailangan mga kapatid na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon at sasabihin natin sa ating Diyos na, Lord, hallelujah, let your will be done sa buhay ko. Amen? Lahat man tayo ay nagkakaroon ng problema, pero may solusyon yun mga kapatid. Kaya kailangan natin panalangin. Importante ang panalangin sa bawat sitwasyon, mga kapatid. Kung may mabigat man na sitwasyon na ang akala mo wala na, hindi ka na malulutas doon, mga kapatid. Akala mo lang 'yon. Hallelujah. Dahil ang Panginoon po ay nagbibigay ng sitwasyon. Pag anong sitwasyon mo, alam ng Diyos, may pananampalataya siya at may tiwala siya sa iyo na kaya natin 'yon, mga kapatid. Amen? Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po nagdadalawang isip, ay katulad tayo ng isang alon, mga kapatid, na kahit saan lang doon ang alon, mga kapatid. Amen? Kaya nga, a double-minded and unstable is we, mga kapatid. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglalakad. Kaya po, pag mayroon po tayong goal, mga kapatid, di ba nakapag-focus po tayo? Kasi kung hindi po natin i-focus yung sarili natin, hallelujah, ay mapariwara po tayo, mga kapatid, at nag-alinlangan po tayong lumakad. Hallelujah, pa-straight, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Paul sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga nagtagumpay si Paul dahil sabi nga doon sa pagsuko niya. Dahil ang sabi doon sa Roma chapter 12 verse 1, mga kapatid, hallelujah, sa pangalan ng ating Panginoon, hallelujah, mga kapatid, hallelujah, praise God. Sabi doon, mga kapatid, kung mga minamahal. Ang sabi doon, kaya nga mga kapatid, hallelujah, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Ayan, praise God, hallelujah.
Kung sa atin pa man ngayon, bakit ano pala yung panalangin? Siyempre, 'di ba 'pag manalangin tayo, humingi muna tayo ng kapatawaran, pasalamat muna tayo. Pagkatapos mga kapatid, hallelujah, at doon muna maramdaman yung presensya ng ating Panginoon. Kaya sinasabi to, yield to God. Amen? Isuko natin lahat. Kung may kabigatan man tayo, isuko natin sa ating Panginoon. Isuko, Lord, karapatan mo tong kunin. Lord, isuko ko to. Hindi ko na kaya yung sarili ko, yung trouble ko, yung problema ko, na daming-daming problema. Hindi na nasolusyonan. Para nga, walang solusyon, no? Praise God. Okay, hallelujah. Letter A na po tayo mga kapatid. Entrust to God. Kailangan entrust to God. 2 Timothy chapter 1 verse 12, at iyan ang dahilan kaya ako'y nagdurusa ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayahan at natiyak kong maingatan niya hanggang sa huling araw na ipagkatiwala. Di ba mga kapatid? Ganun si Apostol Paul. Kaya mga kapatid, ganun din po tayo. Lord, ipagkatiwala ko na po ang aking pamilya. Lord, ipagkatiwala ko na po ang aking jowa. Lord, ipagkatiwala ko na po kung sino may asawa sa Pilipinas, no? Hallelujah, kung nasa Pilipinas kayo at yung asawa ninyo ay nandito sa bansang Saudi, marami pa naman ditong mga agaw, mga kapatid, sana hindi kayo naagawan, no? Praise God. Sabi nila, sino ditong naagawan, mga kapatid? Ipagpagtiwala mo yan sa Panginoon at hindi po pwedeng makipag-away, ha? Baka naagawan kayo at nakipag-away kayo, hindi po maganda yun. Ibigay nyo na yun. Kasi kung totoong mahal kayo, hindi yun agawin sa inyo. Hindi yun magpapaagaw. Kaya nagpapaagaw yun, hindi kayo totoong mahal. Hayaan nyo, ibigay nyo na yan. Ha? Sabi, ang sarap mong sampalin dyan. Oh, hindi pwede yun na mag-agaw kayo. Okay? Marami pa naman dyan available. Okay. Balik po tayo in trust God. Amen. Kung ipinagpalit kayo, Lord, hallelujah, Lord, pinalit ako. Iyak ka lang sandali. Hindi naman pwedeng hindi tayo iyak. Siyempre, nasasaktan tayo. Lalo na't seryoso tayo, di ba po? Hallelujah. Ibigay nyo na lang din. Hallelujah. Huwag nyo nang agawin. Ano nga yun mga kapatid? Madumi na yun. Agawin nyo pa yun. Madumi na yun. Oy, hallelujah. Okay, next na po tayo mga kapatid. Praise God. Entrust God, mga kapatid. Anong sinasabi ni Apostol Paul? Bagamat siya ay nangaral, bagamat siya ay apostol, bagamat mga kapatid, siya ay guro, hallelujah, hindi siya exempted sa mga pagdurusa. Amen? Lalo na tayo. Sino tayo? Hindi tayo apostol. Wala tayo, hindi tayo naghahayag salita ng Diyos. Siguro yung iba dito, may TikTok pero walang Bible na apps. Sinong natamaan dyan? Daan lang po ako sa gitna, ha? Praise God. Kasi hindi pa natin alam. Hindi naman ako nagpatama, pero kung may matamaan, mag-download na kayo ng Biblia. Kasi ito talaga ang pinaka-importante. Okay, sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, kahit nga siya, mga kapatid, no? Apostol na nga siya. Mayroon nga siyang pagdurusa. Sino ba tayo, mga kapatid, na simple lang tayo? Parang ano lang tayo, bahangin, no? Meron din po tayong pagdurusa. Alam ni Pablo, mga kapatid, sa kabila ng kanyang paglilingkod kay Lord, maaring mayroong mga pagdurusa at pagtitiis siyang maranasan yan po ang may mga sitwasyon. Kaya sa bagay din sa ating buhay, Diyos pa rin mga kapatid. May mga sitwasyon din tayong maranasan habang tayo'y gumagawa sa harapan ng Diyos o sa ating Panginoon. Hallelujah. Habang ikaw nangaral o habang kami nangangaral, habang kayo'y nag-share ng link, siguro hindi pa ninyo na tinatawag mga kapatid na sinasabihan kayo, "Uy, nagpasa-pasa ng link." Pero sa amin na mga ano mga kapatid, 'pag magpasa kami ng link, sinasabi, "Pasa-pasa na kayo ng link, palit ulit yung link ninyo." O, 'di ba, mga kapatid? Hallelujah! Pero nangaral pa rin. Bakit mga kapatid? Nais ng Diyos, hallelujah, na tayo po ay mapunta sa langit. Sino ba ditong gusto sa impyerno, be? Lahat naman siguro tayo, gusto tayo, Lord, gusto ko, Lord, sa langit ko papunta. Pero kung paano ka pupunta ng langit? Tandaan nyo ha, pupunta kayo sa langit, wala kayong passport. Pupunta nga kayo Saudi, mayroon kayong kumpleto tayo, mga kapatid. Pero paano yun kung 50-50 pa po? Pero sa mga baguhan lang po, hindi naman din po kayong magpalo sa atin at sumunod lang po kayo sa mga Biblia o sa Biblia lang po ako bumasi mga kapatid. Kaya, hallelujah, entrust God mga kapatid. Amen? Entrust God. Kung meron man kayong, sino ditong mga may sakit sa puso dahil nga mga kapatid, kadalasan daw dito sa imo sawi sa pagmamahal, iniwan. Yung iba daw dito mga kapatid, pinagpalit.
At yung iba din dito mga kapatid, di ko alam, yung asawa nila sa Pilipinas, may asawa na ring iba. At yung anak nilang dalawa, naging 3. Naku, kung mayroon man mga kapatid, patawarin na lang po natin, ibigay na lang natin, no? Hindi na lang tayo mangagaw ba? Maawa na kayo yung gutom. Ay, ba't ako napunta dito? Kaya mga kapatid, prayer. Amen? Entrust God. Lord, kinuha nila yung kasiyahan ko, ha? Papatayin ko na yun, Lord. Mayroong sitwasyon talaga na hindi natin kontrolado, mga kapatid. Aminin po natin yan. Amen? Aminin po natin na wala talaga, hindi natin alam yung sitwasyon. Yes, sabi pa nga na, my love, pupunta muna ako sa Saudi para sa kinabukasan natin. O sige, my love. O di, my love pa kayo. Pagdating na sa Saudi, mga kapatid, 2 months lang, pagka 3 months, hindi na nakontak. Ay, iba na yung kinukontak, mga kapatid. Kaya nagwala na po tayo. Kaya, praise God, buti na lang mayroong pong salita ng Diyos na nagpaalala. Entrust God. Okay? Hallelujah. May natamaan yata dito. Okay, wala akong pakialam na tamaan kayo at tayo po'y ini-encourage lang tayo ng Panginoon. Amen? Bakit kayo? Alam nyo mga kapatid, wag nyo nang kunin yung kinuha ng iba. Kasi kung talagang mahal kayo, ay manatili sa inyo yan. Okay. Yun, mapagbigay naman tayo eh. Mapagbigay ba ang anak ng Diyos? Okay. Okay. Last mga kapatid, prayer man tayo, no? Rest in His power. Dito po mga kapatid, magkaroon po tayo ng rest in His power. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot. Ang ang kagandahang loob sapat na para sa inyo sapagkat lubusang mahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Rest in His power. Rest, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi, wala tayong power, mga kapatid, no? Hallelujah, lalo na yung sobrang siluso dyan. Ay, naku, pag overpower na kayo sa inyong mga juwa na, maghanap talaga yan ng iba. Kasi masakit yung ulo, mga kapatid, lalo na, ay, may power kayo, mga kapatid, power-poweran niyo yung mga juwa ninyo, hindi pa kayo nagkita, ay, huwag niyo masyadong higpitan kasi pag higpitan niyo yan, ay naku, mas lalo yang maggara-gara ba sa Bisaya pa. Okay, mga kapatid, hallelujah. Kaya pag tawang-tawa, sino to, Sister Jen yun, si Miss Chenley. Baka nakarelate kayo mga kapatid. Hallelujah. Okay. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ngayon na mga bago pa lang, rest in His power sa ating Panginoon mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya kapag tayo ay nasa sitwasyon na makaranas tayo ng kapanghinaan mga kapatid, hallelujah, sa kanyang biyaya, ating sabihin ng Diyos, Lord, nanghina ako, palakasin mo po ako. At tayo kung panghinaan po tayo mga kapatid, hallelujah, humingi tayo ng hallelujah, manalangin tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Paul mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8, 3 beses niyang didinalangin sa Panginoon na alisin ito. No? Hallelujah, grabe. Ano daw ang gusto nang maalis ni Pablo? Alis yung mga pagsubok, pagtitiis niya. Nanalangin si Apostol Paul, kaya pinsan tayo din is, Lord, ba't ako nagkaganito? Ako namang pinakamalas sa mundong ito. Pero tandaan nyo, kapatid, hindi tayo malas ha. Kung kayo may ipinagpalit, ibig sabihin, inilayo kayo sa Panginoon sa mga maling tao. Yan po ang totoo mga kapatid. Tandaan nyo, mas gumaganda kaya yung mga babae na iniwan at yung mga lalaki na iniwan sa mga partner nila. Tingnan nyo, yung nangiwan, nagsisi yun mga kapatid. Nako, buong puso yung nagsisi pero wala na silang babalikan. Tagam. Okay, hallelujah. Okay mga kapatid, last na po tayo mga kapatid. Kaya nga ang sinasabi natin dito, prayer mga kapatid. Importante po sa atin ang prayer. Amen? Hallelujah. Kaya sa bawat sitwasyon na dumating sa buhay natin, mga kapatid, wala po tayong gawin, mga kapatid. Prayer. Yield to God, and then, mga kapatid, entrust to God, and then, mga kapatid, hallelujah, rest in His power. No? Ano mang bigat mo ngayon, hindi man kita kilala, siguro naghanap ka lang ng comfort mo, walang ibang mag-comfort sa iyo mga kapatid. Yes, meron tayong kaibigan,
pero mas the best mag-comfort ang salita ng Diyos. Mas the best mag-comfort sa'yo kung ikaw ang nanghihina, mga kapatid, mas the best pag ikaw po ay nananalangin sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi, conclusion po tayo mga kapatid, ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Amen? Sa Panginoon lang po tayo makaranas ng kapahingaan, mga kapatid. Amen? Sino man dito mabigat, hallelujah, dahil sa mga problema, huwag mong sayangin ang buhay mo. Merong purpose ang Diyos sa buhay mo. Meron kang dapat mong ayusin. Praise God. Kung tayo ngayon binasag tayo, siguro marami ditong naiwan, hindi ko alam, hindi ko kayo kilala. But God, ask God, mga kapatid, Lord, ano po ba ano po ba ang gusto mo sa buhay ko? Amen? Hallelujah, hallelujah, praise God. Ano man ang ating sitwasyon sa panahon ngayon, kahirapan, financial, broken family, o sa katrabaho natin, karamdaman ba physical? Ano pong application, mga kapatid? Ano ang reaksyon sa bawat sitwasyon? Or ano ang ating reaksyon sa bawat sitwasyon sa buhay natin? Walang iba, prayer, mga kapatid. Ano ang reaksyon sa bawat panalangin natin? Ano ang ipanalangin natin sa ating Panginoon? Hallelujah. Ano ang makukuha natin sa panalangin? Personal encounter of God. And letter R, renewing of strength, mga kapatid. And ask God, Lord, nasasaktan ako. Lord, bigat na bigat ang puso ko ngayon. Lord, let your will be done na. Kung dati, Panginoon, inuna ko yung sarili ko, ako yung masusunod, hayaan nyo na isuko nyo lahat ng meron kayo. Isuko natin sa Panginoon at sabihin natin, hindi ko to kaya, Lord. Hindi ko to kaya, Lord. Amen? Makaranas man tayo, ask God and yield to God. Yield to God and entrust to God, mga kapatid. And rest in His power, mga kapatid. Sa Panginoon lang tayo magkaroon ng kapahingaan, mga kapatid. Kung mayroon man kayong mga problema, hallelujah, manalangin tayo. Kung meron man kayong sakit na hindi napagaling, I believe na pagalingin kayo sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Ang sabi sa conclusion, mga kapatid, hallelujah, free without ceasing. Free without ceasing. Bakit? Kailangan tayong manalangin na walang batid, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah sa ating pagtatapos sa salita ng Diyos. I hope na meron po akong na-share sa inyo at na nabawasan po yung bigat sa puso ninyo. Kung anuman ang bigat, mga kapatid, ibigay po natin yan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hallelujah, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat, hindi po namili ang Panginoon. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. To God be all the glory. Wala po tayong hallelujah, wala po tayong pag-alinlangan, mga kapatid. God is faithful, mga kapatid. Kung hindi man faithful yung mga mahal ninyo, pero mayroong Panginoon na faithful, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Kung meron kayong prayer request, itaas nyo lang yung kamay ninyo at manalangin po tayo. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, O Lord God, sa isang pagkakataon nitong muli, O Lord Jesus, na napakinggan po namin ang iyong mga salita. I-bless po po, Lord God, lahat ng nakarinig dito. I-bless mo rin po, Panginoon, hallelujah, ang mga mayroong mga problema. At ngayon, Panginoon, kahit sa kunting salita mo, Panginoon, naggaan na po ang kanilang mga karamdaman. Lord, i-bless mo po ang BR na ito sa Pinoy tayo. Padala pa po kayo ng marami pang kaluluwa dito, Lord Jesus. I-bless mo po yung owner namin, O Lord. Hallelujah, si Honor Princess. Ikaw po ang nakakilala sa kanya mula ulo hanggang talampakan, O God. Hindi po aksidente na pinahintulutan po niya, Lord, na magkaroon po dito ng prayer, O Lord Jesus, at kunting insight sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pastor na siya po yung nag-invite sa akin, Pastor Carlo Almira.
Patuloy mo din po siyang bigyan ng knowledge and wisdom. Hallelujah. Sa lahat po, Lord, Chika family and family, Panginoon, lalo na dito sa BR na ito, Lord. Blessing upon blessing, O God, ang ipagkaloob mo po sa bawat isa. Hallelujah. Magkaroon po ng unity, ang mga mahal namin dito, Lord Jesus. Sa lahat pong mayroong kabigatan, O God, hallelujah. Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming ginagawa na hindi kaya-aya sa iyo, Panginoon. Kung hindi mo man nagustuhan, O Lord Jesus, turuan mo po kami, Panginoon, kung paano po kami mamuhay ayon sa inyong kalooban, O Lord God. Wala po kaming sapat na kakayanan, Panginoon. Sa lahat ng mga pagsubok, kung ang mga kapatiran namin dito, Lord, marami silang pinagdaanan, nawa, O Lord God, daanan lang po nila at hindi na po nila tambayan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, na mayroong Diyos at meron ka, Panginoon, na handang sasalubong sa kanila, na handang maghag sa kanila, at handang magbigay ng comfort sa kanila kung sila man, Panginoon, ay mayroong mga kanya-kanyang problema. I-bless mo po, Lord, ang BR na ito. Hallelujah, hallelujah. Sa mga admin, co-admin, O Lord Jesus, na magkaroon po sila ng sapat na lakas, O Lord Jesus, na mula sa iyo upang magtagumpay po ang bawat gawain dito. Sino man ang gamitin mo dito, maging speaker, use us mightily and powerfully, and double portion of your anointing, O God. Ang ipagkaloob mo po sa BR na ito. Sa lahat ng nakikinig, Lord, pangbuksan mo po ang kanilang mga pangunawa. Kung mayroon mang nalilito, nawa, Panginoon, ikaw lang po ang may kapangyarihan na makapagbukas sa aming mga unawa, Lord. Kaya Lord, maraming salamat sa tagumpay sa gabing ito, sa inyong mga salita na maihayag dito sa BR na ito. Pagpalain mo nawa ang bawat isa, Panginoon, sa aming paghiwalay, dala po namin ang inyong salita at magkaroon po kami ng pag-asa, bagong pag-asa at bagong buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyo lamang ang mataas na papuri sa oras na ito, sa pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be the glory. Balik ko na po sa ating mindset. Maraming salamat and God bless as well.